Magandang umaga mga bata! Ako nga pala si Kuya Ren. Ang aking pangalan ay Kuya Ren. Ano nga ulit ang aking pangalan? Magaling! Bago tayo magtungo sa ating kwento, maaari ko bang maitanong muna sa inyo kung sino sa inyo ang may alagang hayop sa bahay? Tamang-tama! Dahil mayroon akong kwento ditong pinamagatang si Lily at ang pusang itim. Ito ay isinulat ni Joel May Dubia at ito naman ay inilarawan ni Rubinim Joey B. Sumodyo at ni Gislaine Belmes. Si Lily ay isang magandang batang babae. Siya ay mahal ng kanyang mga magulang at pinagbibigyan sa lahat na kanyang gusto. Ngunit si Lily ay ayaw sa mga hayop, lalong-lalo na ang pusang itim. Tinituri niya itong malas at maduming hayop. Ayaw niyang lumapit ito sa kanya. Lahat ng nakikita niyang pusang itim ay pinapaalis niya at minsan ay hinagisan niya ito ng lata o basura. Minsan ay sinisigawan pa niya ito at nilalait. Isang araw, habang naglalaro ng kanyang laruan si Lily, may dumaang pusang itim sa kanyang harapan. Pinaalis niya ito sabay sigaw ng, "Ayoko sa'yo! Malas ka!" Ngunit, hindi umalis ang pusa. Imbis ay lumapit ito kay Lily, gutom na ang pusa at nanghihingi ito ng pagkain kay Lily. Pilit nitong nilapitan ang tinapay na hawak niya. Nagalit si Lily at sinipa ang kawawang pusa. Sinigawan niya ito, "Ayoko sa'yo! Ang baho-baho mo! Malas ka! Umalis ka na dito!" Sumigaw ang kawawang pusa. Panandaliang hindi nakatayo ang pusa, ngunit hindi naawa si Lily. Bagkus, tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglalaro. Ganun na lang ang gulat ni Lily nang biglang lumiwanag ang paligid. At nang siya ilumingon, nakita niya ang isang babae na may hawak na tungkod. At ito ang sabi niya, "Ikaw ay masamang bata, hindi ka marunong maawa at maging mabait sa mga hayop." Humarap si Lily sa babae at ganun na lang ang gulat niya na makitang wala na doon ang pusa. Ito ay naging matangkad at magandang babaeng nakaitim. May hawak itong mahabang tungkod. Ang pusang itim ay isa palang diwata ng mga pusang itim na nagpapanggap bilang pusa. Ang sabi ng isang diwata, "Dapat parusahan ang batang tulad mo. Dapat mong maranasan kung ano ang pakiramdam ng makutya at tawaging malas." Itinaas ng diwata ang kanyang mahabang tungkod at napalibutan ng itim na usok ang batang babae. Natakot ang batang babae. Unti-unti siyang lumiit at naging pusang itim. Kahit anong sigaw ng batang babae, tanging "Meow" lang lumalabas sa kanyang bibig. Dapat mong maranasan kung ano ang pakiramdam na maging pusang itim. At hindi ka babalik sa tunay mong anyo kung hindi ka matututo at hindi mo pagsisihan ang iyong mga ginawa. Biglang naglaho ang diwata. Iniwan si Lily na mag-isa at takot. Gusto niyang tawagin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya alam kung paano. Nagumpisa maglakad si Lily, pilit na tinatawag ang nakikitang tao. Ngunit hindi nila pinapansin si Lily. Ang iba ay sinisigawan at siya ay pinapaalis. Nagpatuloy sa paglalakad si Lily. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng kalsada,
Nagulat siya na may biglang bumato sa kanya ng lata. Pagtingin niya ay nasaksihan niya ang grupo ng mga batang tumatawa habang patuloy na binabato ang kawawang pusa. Tumakbo ng mabilis si Lily. Takot na takot. Nakaramdam rin siya ng gutom at uhaw. Ilang oras ang lumipas, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis itong tumakbo at humanap ng masisilungan. Agad tumakbo si Lily sa pinakamalapit na bahay upang sumilong, ngunit pinagtabuyan siya ng lalaking may-ari ng bahay. "Umalis ka dito, pusa! Malas ka!" sigaw ng may-ari ng bahay. Ang nagawa si Lily kundi sumilong sa mga basang karton. Nalungkot si Lily. Ngayon, alam na niya kung anong pakiramdam maging pusang itim na palaboy-laboy. Nagsisi na siya sa kanyang nagawa. Tumulo ang kanyang mga luha at idinaan na lang sa pagtulog ang iniindang gutom. Habang naghihintay na tumila ang ulan, nakarinig si Lily ng tunog ng mga yapak. Natakot si Lily dahil iniisip nitong baka saktan siya ng papalapit na tao. Ngunit nagulat siya na makakita siya ng isang bata na may hawak na payong. Ito ay nakatingin sa kanya. Nanginig si Lily. Takot na takot at nagugutom sa gitna ng ulan. Yumuko ang batang babae. Dahan-dahang hinaplos ang ulo ng pusa. Sumilong silang dalawa sa isang bukas na tindahan. Binigyan rin siya ng baon nitong tinapay at tubig. Lubos ang saya nito sa pinapakitang kabutihan ng batang babae. Biglang lumitaw ang diwata sa tabi ni Lily. "Nagsisisi na po ako." Yun ang nais sabihin ni Lily. Ngunit tanging meow lang ang lumalabas sa kanya. Ngunit iyon ay naririnig ng diwata. At nasiyahan siya. Alam ng diwata na nagbago na si Lily at nagsisisi na ito. Hinaplos ng diwata ang ulo ni Lily sabay sabing, "Mukhang ikaw ay nagsisi na sa iyong mga nagawa at handa nang magbago. Tinatanggal ko na ang sumpa." Unting-unting bumalik sa dating anyo si Lily. Bumalik siya sa pagiging bata ulit at binalik rin siya sa lugar kung saan siya huling naglaro. Yun lang ang ating kwento ngayon. Maaari ba akong magtanong sa inyo kung ano ang aral na napulot nyo sa ating kwento? Tama! Huwag maging masama sa mga hayop at lalong-lalo na sa pusang itim. At lagi nating tandaan, maging mabuti at para hindi maging pusa.